Sa isang misteryosong futuristic facility na parang paaralan pero kulob sa loob ng mga pader, nakatira ang mga batang pinapalaki sa sobrang linis at controlled environment. Isa sa kanila si Tokyo, mahinhin, tahimik, pero curious. Isang araw, habang kumukuha siya ng exam, may lumitaw na kakaibang tanong sa huli, "Do you want to go outside of the outside?" Hindi ito ordinaryong tanong. Parang may tinig na nanggagaling sa labas, nagtatanong kung gusto niyang tumakas sa mundong ito. Sa likod ng perpektong sistemang ito, parang may malit, at si Tokyo, unti-unting nagkakaroon ng pagdududa. Kaya't mag-like, subscribe, at pindutin ang bell para makakuha kayo ng notification kung anong anime naman ang ishe-share ko sa inyo. 15 years after ng isang tragedy na binura ang modern civilization, naglalakad sina Kiriko at Maru sa remnants ng mga guho sa Japan. Si Kiriko, 20 years old na bodyguard na may misteryosong nakaraan, at si Maru, isang tahimik ngunit matalas ang galaw na binatilyo, ay may mission na hindi pa niya naiintindihan. Gutom at pagod, pumasok sila sa isang abandonadong bahay, umaasang makahanap ng pagkain. Sa halip, natagpuan nila ang mga kalansay ng mag-asawang halatang namatay sa kagutuman. Tahimik silang nakatingin, isang paalala ng mundong wasak at walang awa. Hindi makatulog si Maru dahil natural sa kanyang hindi makatulog agad. Kaya't nag-usap sila at binanggit ni Kiriko na may hinahanap siyang 2 tao. Habang papalabas, sinalubong sila ng isang gang. Galit at gutom rin ang mga ito. Banta ni Kiriko ang kanyang Kiru Beam, isang high-tech na baril na nakakalusaw kahit ng bakal, pero isa sa mga lalaki ay tumawag ng bluff. Umalma si Maru, at sa isang iglap, madali niyang tinumba ang mga kalaban. At sa wakas, pinaputok ni Kiriko ang baril, sumabog ang sinag at natunaw ang bakal. Ang gang, gulat at takot, ay umatras at pinapasok sila sa kanilang lungga. Ginawang hostage ng 2 ang gang. Habang nagre-recharge ng battery ng baril gamit ang natagpuang generator sa hideout ng gang, sinabi ni Kiriko na hindi niya sigurado kung puputok talaga ang baril at sinugal lang niya ang lahat. Tinanong nila ang gang kung may alam silang lugar na tinatawag na Heaven. Isa sa kanila ang nagsabing may Tomato Heaven malapit. Wala silang choice kundi sundan ang lead, kahit alam nilang maaaring wala ring saysay ito. Sa gitna ng biyahe, natagpuan nila ang isang maliit na inn na pinapatakbo ng isang babaeng mukhang sanay mamuhay mag-isa. Ipinakita ni Kiriko ang litrato ni Robin, isang lalaking mahalaga sa kanyang misyon, isang koneksyon sa kanyang nakaraan. Pero hindi siya nakilala ng may-ari. Sa loob ng silid, si Maru ay nagpapahinga sa outdoor bath, samantalang si Kiriko, nakaharap sa salamin, sinubukan niyang halikan ang refleksyon niya. Biglang pumasok ang motel owner at naging embarrassed si Kiriko. Habang lumalalim ang gabi, binanggit ng innkeeper ang tungkol sa isang halimaw na tinatawag na man-eater, isang nilalang na ubod ng lakas at nagtataglay ng supernatural na galaw. At nag-advise na huwag silang lumabas. Sinabi ni Kiriko na kaya nilang patayin ito gamit ang Kiru Beam niya. Tila ba nagkaroon ng subtle reaction ng innkeeper nung sinabi ito nila Kiriko. Sa hapunan, tinanong ng innkeeper kung incestuous ba sila. Na-shock si Maru. Ipinaliwanag ni Kiriko na sis lang ang tawag sa kanya ni Maru dahil hired lang siya bilang escort ni Maru, papuntang sa isang lugar na tinatawag na Heaven. At wala siyang romantic feelings para dito. Tahimik lang si Maru pero deep inside ay broken-hearted. Ngunit pagdating ng gabi naging mabigat na ang hakbang ni Kiriko. Si Maru na matagal makatulog ay bagsak agad. Naisip niyang may inilagay ang may-ari sa kanilang pagkain. Habang bumabagsak ang talukap ng kanyang mga mata, nakita niya ang babae, may hawak na baril, nakatanaw sa bintana kung saan dumapo ang anino ng nilalang. Sa gitna ng katahimikan, dumating ang halimaw. Sa loob ng Takahara Academy, si Tokyo ay hindi mapakali. Kausap niya si Tereo, batang babae na naka-wheelchair, at nag-usap sila tungkol sa labas ng paaralan nila. Nang biglang sumakit ang katawan niya at may tinatago siyang karamdaman. Bumalik na lang siya sa kwarto niya sa sobrang sakit. Habang si Kuko, pinakita ang drawing na binigay sa kanya ni Kona. Nagtampo si Tokyo bakit binigyan siya ni Kona ng drawing dahil madalas siya ang binibigyan nito. Para di magtampo si Tokyo, nag-drawing na lang ng panibago si Kona. Ang mga drawing ni Kona ay galing sa imagination niya. Bakit may kakaibang attraction si Tokyo sa mga drawings, at ano ang ibig sabihin ng mga ito? Samantala, nagising si Kiriko sa kalagitnaan ng gabi at ginising niya si Maru.
Hindi lang lason ang nilagay sa pagkain nila, isang trap ito. At naroon na nga ang halimaw, isang man-eater, misteryosong nilalang na tila gawa sa flesh at mechanical parts. Nakatayo ito sa labas ng bintana, tila amoy na amoy sila. Ang motel owner, may shotgun sa kamay, pero hindi para ipagtanggol sila, tila may sariling motibo. Hinabol nila ang man-eater at nadiskubre nila na parang meron itong whips. Natamaan ni Kiriko ang isa sa 3 whips at isang pakpak nito. Nag-flicker ng ilaw si Maru para ma-attract ang man-eater at noong nagkaroon na ng clear shot si Kiriko, bigla siyang pinigilan ng motel owner. Sinabi ni motel owner na ang man-eater ay ang anak niya, dahil ang anak niya ay naabsorb nito. May mga pagkakataon na niligtas siya ng man-eater sabi ni motel owner, kaya alam niya na andoon pa rin ang anak niya. Sinabi ni Kiriko na nakain din siya ng man-eater dati, at hahayaan na nila sana ito, nang bigla na lang patayin nito ang motel owner. Merong pause between sa attacks ang man-eater, at iyon ang chance nila para mapatay ito sabi ni Kiriko. Inakala ni Maru na napaka-cold-hearted ni Kiriko para sabihin nito ngunit di niya alam na umiiyak na pala ito. Si Maru ay isang tao na tila may enhanced physical capabilities at nakaiwas siya sa atake ng man-eater. Ginamit niya ang kanyang superpower abilities na Maru Touch at napatay niya ito. Kinabukasan, umalis na sila Maru at Kiriko sa motel. Naiwan ang bangkay ng motel owner, at ang halimaw na tila tao rin sa likod ng anyo. Nasa isip nila kung bakit di agad inatake ng man-eater ang motel owner. Dahil ba may pumupuntang tao sa motel at may mga prey ito dito, o dahil andoon pa ang anak ng motel owner sa loob ng man-eater. Balik tayo sa academy. Naglalaro ang mga bata nang mapunta si Tokyo sa teachers only door. Sumagi sa isip niya kung ano ang nasa kabila ng mga pintong iyon. Matapos ay pinanood nila si Taka na gamit ang isang device ay nakaakyat sa mataas na part ng poste. Nag-error ang mga device at nahulog siya ngunit bumangon lang siya nang parang walang nangyari. Napayakap si Mimi Himer kay Shiro at nag-nosebleed ito. Nakarating sila Maru at Kiriko sa isang lugar na sinasabi ng ibang tao na heaven. Dahil mission accomplished na si Kiriko, sinabi niya kay Maru na sabihin niya na ang mga gusto niyang sabihin. Sinabi ni Maru na mayroon siyang gamot para sa isang tao na kamukha niya, at kung sino man ito, siya ay nasa lugar na tinatawag niya na heaven. Tinanong niya kung may sinabi ba si Makura kay Kiriko, since si Kiriko ang huling tao na nakausap nito bago siya mamatay. Si Makura ang nagbigay ng special beam kay Kiriko, at may mga marka sa katawan na parang condition sa katawan kaparehas ng bata na naka-wheelchair sa academy, si Tarao. Ang napuntahan nila na lugar, ay isang village na ang pangalan ay Tomato Heaven. Nakilala nila si Kukusabe at ang mga tao sa village. Sinalubong sila ng maayos dito. Ginabi na sila sa village at walang nakakilala kay Maru. Instead, may nakakilala kay Kiriko. Kamukha ni Kiriko ang isang female electro-kart racer, at ang lalaking nakakilala sa kanya ay isang fan. Si Kiriko ay isang racer na biglang nawala matapos accidentally mamatay ang kanyang younger brother. Nag-deny sila na siya ito. Matapos ay tinanong nila saan nila nakuha ang box na may mark na kaparehas ng nasa baril ni Kiriko. Tinanong nila kung mayroon pang lugar na tinatawag na heaven. Sinabi ng lalaki na minsan ay nakikipag-trade sila sa Tokyo, at kung mayroon mang heaven, iyon ang Asakusa. At doon ang naging next destination nila. Sumabay sila sa trading boat ng village papuntang Tokyo nang biglang sinabi ni Maru na may gusto siya kay Kiriko. At dahil si Maru ay isang hormonal teenager, ay medyo pinwersa ni Maru ang sarili niya kay Kiriko. Dahil nasa isang bangka sila at walang magiging takas si Kiriko dahil sa implications. Ngunit nahimasmasan si Maru at nagsorry. Sinabi ni Kiriko na babae man siya tignan sa panlabas, isa siyang lalaki deep inside. Ito ang kwento ni Kiriko. Totoo na isang electro-kart racer si Kiriko 5 years ago. Ngunit ang kwento niya ay hindi ganon kasimple. Si Robin ay brother figure ng younger brother ni Kiriko, si Haruki. Matapos niyang ipagtanggol si Haruki sa mga gumagawa ng fake betting slips, nakipagkita sila sa mga kaibigan nila. Andoon si Kiriko na may dark hair, kasama ang taong tinatawag nila na Doc. Mayroong rumors na nag-experiment ito, hindi lang sa mga man-eater, kundi pati na rin sa mga tao. Ang dalawang tao na hinahabol ni Kiriko ay si Robin at si Doc, mula sa picture na pinakita niya kay Maru. Tuwing may mga man-eater, sama-sama si Haruki sa paghunt dito at minsan na itong nakapatay gamit ang kanyang crossbow. Isang araw, may race si Kiriko,
Nag-scout si Haruki ng track at nakita niya ang isang man-eater sa field. Dahil di tumigil ang race, sinubukan niyang patayin ang man-eater ng mag-isa. Ngunit ang kanyang crossbow ay walang effect dito. Sinaksak niya ang man-eater, ngunit unti-unti itong inaabsorb nito. Napansin ni Kiriko na may man-eater at sinabihan niya ang ibang racer na bumalik at itigil ang race. Nang lumingon ang man-eater kay Kiriko, kinakain na ang kapatid nito. Nahati ang katawan ni Haruki at ang huling bagay na nakita nito ay si Kiriko na umiiyak. Nag-flashback lahat ng mga masasayang moments nila ng ate niya. Matapos ay nagising na lang ito sa isang ospital. Nanghihina siya habang naglalakad at sinubukan niyang magsalita, ngunit may mali. Nakita niya ang imahe ni Kiriko sa salamin ngunit sinasabi niya na siya si Haruki. Sinabi ng mga ibang doktor na dahil sa shock, baka inakala niyang siya si Haruki. Pero para sa tao na ito, siya si Haruki, at nilagay nila ang natirang parte ng katawan niya sa ate niya. Hindi lang iyon, sa emotional way din, ang tingin niya ay siya si Haruki at pinatay nila ang ate niya. Sinabi ng mga ibang doktor, na kung di dahil kay Doc, namatay na siya. Inabot siya ng 4.5 months bago siya maging fully healed. Matapos ay hinanap niya na si Robin, since iniimbestigahan na niya si Doc. Bumalik siya sa dati niyang tinitirhan, ngunit wala na si Robin at pati ang mga dati niyang kaibigan. Sinabi ng mga ibang tao na patay na si Robin ngunit umaasa pa rin siya. Nagpalipat-lipat siya ng lugar at kumukuha ng mga security jobs, umaasa na makita sila hanggang sa makilala niya si Maru. Matapos niya magkwento, may nagpakitang malaking isda, isang man-eater na mukhang aatakihin sila. Balik sa academy, nagdodrawing si Kona ng isang baby na nasa womb. Ngunit sabi ni Kuko na mukhang goofy daw ito, kaya sinabihan siya ni Tokyo na wag niyang pagtripan si Kona. Ngunit sabi ni Kuko, na ang mga totoong baby ay may malaking mata, hindi katulad ng mga drawings ni Kona. Sabay sa pag-invite niya kay Tokyo na tumingin nito. Habang papalapit sila sa shore, biglang lumitaw ang isang malaking man-eater sa tubig. Isa itong nilalang na may tubig sa buong katawan, parang may sariling armor, at may mga suction cup sa kamay, parang higanteng octopus na halimaw. Mabilis na tumakbo si Kiriko papunta sa captain at pinakihusapang pabilisin ang barko. Pero kahit naka-full speed sila, 30 minutes pa bago makarating sa lupa. Nag-lock ang buong crew sa loob ng control room, pero alam ni Kiriko na di sila ligtas sa pinto lang. Na-realize niya na water-based ang katawan ng halimaw. Kaya may naisip siyang plano. Nagtanong siya kung ano ang nasa ilalim ng deck. Nung una, defensive ang mga crew, parang ayaw nilang ipasok ang halimaw doon. Pero dahil sa emergency, wala silang choice. Si Maru at Kiriko, nilihis ang atensyon ng halimaw. Hinila nila ito pababa, at doon sa lower deck, nakita nila ang sagot, tambak ang deck ng weeds. At ito ang magpapalambot sa katawan ng halimaw. Inabsorb ng damo ang tubig mula sa man-eater. At nang bumagsak ito, halos di na ito makagalaw. Hinawakan ito ni Maru para tignan kung buhay pa ito, patay na ang halimaw. Pagdating sa shore, nagpapasalamat ang mga crew. Doon tinanong ni Kiriko ang tungkol sa bird logo. Isa ito sa clue niya sa paghahanap kay Robin. Ang sabi ng crew, logo iyon ng Mitsuba. Nagsimula silang mag-imbestiga sa lungsod. May nadaanan silang lumang building na parang abandonado. Doon na rin sila natulog, hindi nila alam na ito mismo ang Mitsuba Home Center. Balik sa academy, inaya ni Kuko si Tokyo na tingnan kung ano talaga ang hitsura ng mga baby. Sumama si Tokyo at sa isang secret area, nakita niya ang mga baby sa loob ng glass containers. Pero hindi ito mga normal na sanggol. Wala silang mata, bibig, o paa. May mga mutant-like appendages. Nagulat si Tokyo. Ito ang unang beses na may nakita siyang ganito, isang sikreto ng academy. Biglang nag-alarm, pero di siya nakita sa camera at parang naging invisible si Tokyo. Nakalusot sila ngunit sa pag-akyat niya, may naiwan siyang shoe print. Tinanong ng director si Mina, ang AI na siyang brain ng academy. Sabi nito wala lang ito, at kailangan niya ng further investigation. Nag-confess si Shiro kay Mimi Himer ng feelings nito sa kanya ngunit hindi niya ito nasabi ng maayos. Narinig ito ni Tokyo. Binisita niya si Taro, at sinabi niyang namimiss niya na itong kalaro. Kines ni Tokyo si Taro ngunit dahil sheltered din siya, di rin niya ito naiintindihan. Nagulat si Tokyo at tumakbo palayo. Bigla siyang nakita ni Kona. Nag-open up siya, at doon umamin si Tokyo na gusto niya si Kona. Babae pala si Tokyo. Tahimik si Kona, pero ngumiti.
Sinabi niyang gusto rin niya si Tokyo, at gusto niyang maging partner niya balang araw. Pero hindi nagtagal ang saya. Pagbalik niya sa kwarto, tinawag siya sa infirmary. May masamang balita, lumala ang sitwasyon ni Taro. Humingi ng tawad si Taro kay Tokyo. Alam niyang mali ang ginawa niya, at hindi niya nirespeto ang nararamdaman ni Tokyo. Okay lang ito, sabi ni Tokyo, matapos ay sinabi ni Taro na kailangan umalis ni Tokyo sa academy. Nasa acceptance stage pa si Maru matapos niyang malaman na lalaki pala si Kiriko. Naglalaro siya ng arcade nang ginambala siya ng ibang mga tao. Sinipa nila si Maru at natanggal ang ngipin nito. Ngunit nabugbog ni Maru ang mga attackers niya. Pinagsabihan siya ni Kiriko na wag siya basta-bastang nakikipag-away dahil may backup ang mga ito usually. Sa unang tingin, si Maru ay isang inosenteng binatilyo. Medyo awkward, pero mabait. Matapos ay nag-open up siya kay Kiriko ng isang parte ng kanyang buhay na walang ibang nakakaalam. Noong bata siya, nakatira siya sa isang building kasama ang ibang bata, ngunit nagsarado ito at naghiwa-hiwalay silang mga bata. Napatay ang kanilang leader at wala silang choice kung di sumama sa killer ng leader nila. At naging parte sila ng gang nito. Hanggang sa dumating si Makura. Siya ang nagturo kay Maru kung paano pumatay, paano mag-survive, at paano gamitin ang kakaibang kakayahan niya para itumba ang mga man-eater. Lumabas saglit si Kiriko para kumuha ng supplies pero pagbalik niya, wala na si Maru. Nagulat ito at naging hysterical. Nagtatago lang pala ito sa sumunod na apartment. Umiyak si Kiriko dahil akala niya wala na si Maru at pinakita na may malalim na silang sister-brother relationship. O yun nga ba yun? Habang nasa kwarto kung nasaan ang mga babies, isang doktor ang nakapansin ng footprint sa mataas na parte ng pader. Pinuntahan niya ang mga students at nag-investigate. Matapos ng ilang araw, may mas matinding trahedyang naganap. Patay na si Taro. Natanong ni Tokyo kay Kona kung may parehas silang sakit ni Azura. Lahat ay malungkot. Ito na ang second death sa academy matapos ng self-deletion ng isang student, si Azura. Nagtataka ang scientist paano nagkaroon ng sakit si Taro, kahit na ang katawan nito ay isang experiment at immune dito sa mostly ng mga sakit. Si Tokyo naman ay may pagbabagong nararamdaman sa katawan. Matapos makremate ni Taro, pumunta ang isang doktor sa director at pinakita niya ang remnants ng katawan nito. Isang kakaibang remnants na hindi normal ang bumungad sa kanila. Si Maru at Kiriko ay nagpaplano sa susunod nilang pupuntahan. Nag-decide sila na pumunta sa mapa nila na may mark na super safe water, nang biglang may kumatok sa tinutuluyan nila. Isang lalaki ang gusto kunin ang services nila papunta sa lugar na Immortal Order. Dahil may doktor doon na kayang gawing immortal ang mga tao. Sinabi ng lalaki na pag ang mga man-eaters ay nilagay sa katawan ng tao, magkakaroon sila ng supernatural strength and immortality. Ngunit nang pinakita niya ang part ng man-eater, na-dissolve na ito. Nagbigay na lang ng pera sila Kiriko para sa information para sa location nito. Ngayon, sila ay pupunta sa lugar na may super safe water, tapos ay sa Immortal Order. Sa kanilang paglalakbay, narating ni Maru at Kiriko ang isang bayan na kilala sa pagkakaroon ng 100% safe water. Dito, nakilala nila si Tottori, isang batang babae na nagpapatakbo ng isang hotel. Inalok niya sila ng matutuluyan habang nagsisiyasat sa lugar. Habang sinusuri ang paligid, nakatagpo sila ng dalawang sugatang lalaki. Sa gitna ng kanilang imbestigasyon, isang mabangis na oso ang umatake sa kanila. Ginamit ni Kiriko ang kanyang Kiro Beam upang pabagsakin ang isang poste sa oso. Pansamantalang pinatulog ito. Sinubukan ni Maru gamitin ang kanyang Maru Touch upang patayin ang oso, ngunit nabigo siya. Sa huli, sa pamamagitan ng isang matapang na plano, nagtagumpay silang mapatay ang oso. Matapos ang insidente, binalikan ni Maru si Kiriko upang ipaalala ang kanyang promise, isang mapagbirong usapan tungkol sa paghawak sa dibdib ni Kiriko kapalit ng kanyang katapangan. Tumanggi si Kiriko, ngunit biglang dumating si Tottori at nag-invite kay Maru sa kanyang kwarto. Sa loob ng kwarto, inalok ni Tottori si Maru ng extra service kapalit ng pera. Nang ilagay ni Tottori ang kamay ni Maru sa kanyang dibdib, biglang nag-activate ang Maru Touch ni Maru. Isang kakayahan na dati gumagana lamang sa mga man-eater. Nagulat si Maru at agad na tinawag si Kiriko. Pareho silang nagulat sa pangyayari, at si Tottori naman ay tila hindi nabahala. Ang insidenteng ito ay nagbukas ng tanong, bakit gumana ang Maru Touch kay Tottori? Samantala, sa loob ng academy,
si Tokyo ay nagkaroon ng kakaibang panaginip. Nakita niya si Azura, isang estudyanteng nag-self-deletion, na lumulutang sa ere. Nawala si Azura at may kakaibang bagay ang bumalot sa hita ni Tokyo. Panaginip lamang ito. Pagkagising, napansin ni Tokyo ang kakaibang tingin ng doktor sa kanya, na tila may alam sa kanyang kalagayan. Napansin niya ang boots ni Tokyo, tila parehas sa size ng nasa pader. Nagpasalamat si Tottori kina Maru at Kiriko sa kanilang tulong. Ibinahagi niya ang kanyang pangarap na maging Hotel King. Ngunit kinabukasan, nalungkot siya sa balitang namatay si Iwata, ang isa sa mga sugatang lalaki na kanilang natagpuan. Ang mabilis na pagbabago ng emosyon ni Tottori ay nagpapakita ng kahinaan ng mundo na kanilang ginagalawan. Sa academy, kahit may mga kababalaghan na nagaganap, di pa rin tumitigil maging hormonal teenager ng mga bata. Si Tokyo at Kona ay tuloy-tuloy na na-develop romantically, at mukhang magkakabunga ito. Like, subscribe and hit the notification bell para sa part 2.